Ang sabi naman, hindi mo kailangan kumuha ng police clearance. Because that was, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. And then, hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So, another day of split shift, another vlog for today. So, ngayon guys, medyo matagal-tagal tayong hindi nakakapag-vlog dahil nga sa mga pinagdadaanan nating mga sakit-sakit. And also, medyo busy rin tayo after natin na ayos yung mga ating mga papers for the application ng ating permanent residency. Let's hope for the best na maging okay po ito, although we know that it will take quite a time, no? Hindi natin alam yung timeline talaga. Well, alam naman natin like around mga 12 months or so, pero syempre we never know kasi alam nyo naman, pabago-bago ang ating immigration services, yung timelines nila, no? So anyway guys, I just like to share to you yung mga recent na mga ginawa natin for the past few days. At itong Saturday nga, ay nagpunta kami sa Edmonton Valley Zoo together with my family. At ito po ay parang sponsored or hindi naman siya sponsored. It was inoffer sa amin to as a free entrance po kami doon together with the other mga nag-apply siguro or nag-avail ng services ng Edmonton Immigration Services Association. So thank you to Miss Esther sa Edmonton Immigration Association Services Association for inviting us, at nag-enjoy kami sa pagbisita ng aming mga kamag-anak sa zoo. So, akala namin ay 1 hour lang ay tapos na kami, pero inabot kami ng from 11 until around 2 or magtutu na din, no? So, mga 2 hours din kami mahigit doon. At ayun, maganda ang weather. At nag-enjoy nga pati si Celestia, syempre, at yung mga kids ko kahit medyo malaki na sila. Kasi first time namin nila doon. Ako ay nakapunta na ako doon because of my previous work na kasama namin yung mga children with disabilities, no? So, ayun guys. At so ngayon nga pala, ayun, so maganda nga yung mga puntahan yun dito. At ayun, so thank you sa ating nagbigay ng ticket doon para sa amin. So ayan, medyo meron pa rin talaga tayong iba pa rin yung boses natin. Konti na lang, pero last day na ng antibiotic ko bukas, pero hindi ko alam kung talagang totally magaling na. Kasi pag umuubo ako ay talagang iba yung dating. Pero hindi ako nag-iisa kasi merong ding mga akong naririnig na ganito yung ubo. Parang feeling ko pag nagkaroon ka na ng gantong allergy, nandito na siya sa'yo. Ayan, so ayun guys. So anyway, recently ay marami tayong nakikita ng mga draws ng AOS. At gusto kong i-share sa inyo na consistently laging may draw each month ang Alberta or the AAIP. Minsan nga ay ang lowest score is 50. Hindi naman siya tumataas, no? Ibig sabihin, kung nasa 51 yung score mo, katulad ko na mababa rin ang score ko, ay masiswertihan din tayo na mabubunot dahil nga mababa ang ating score. Pero marami pa rin mga nagtatanong kailan daw sila mabubunot dahil yung iba nga guys ay matagal nang nasa pool. Yung iba naman last year pa, at yung iba naman tinatanong nila yung NOC code ba nila ay mabubunot pa ba, kasi nga guys minsan nagdedepende rin yung AAIP kung ano yung NOC code ninyo, especially like yung mga NOC, yun yung code ng ating work, at doon malalaman kung ito bang sector na ito ay nasa priority sector, kung nasa healthcare ba kayo or nasa tech. So yun yung kaya tinatanong nila kung mabubunot pa ba sila. So meron din naman nagtatanong na kailan naman kaya ulit magkakaroon ng draw yung 42202 or the early childhood educators, no? Yun yung po yung NOC namin. So
napansin ko after ng draw sa akin, dun sa time ko, parang nagkaroon ng mga kakilala na sumunod na same ng aking NOC na 42202 na gumawa ng EOI or the Workers Expression of Interest, no? After kong gumawa nun, after na ako na-draw. So, however, until now, ay hindi pa rin sila nado-draw. At I think, nung time na nag-draw, from February to March, ay ayun na yung time na siguro na-meet na ng AOS or the AAIP yung quota for that 42202. So, ayun guys. So, sa tingin ko nga, meron din silang mga quota for that particular sector. Siyempre, kung na-meet na nila, i-wait muna nila ulit kung kailan na naman ulit kailangan. Because yung draw is based on not just kung ano yung, not just on the number of your, well, that is, I mean, that is, based dun sa number. It means kung in demand ba yung NOC mo. So, what I mean with in demand is at this time, kailangan nila yan. So, kaya, or meron din silang quota for that particular NOC. So, kung na-meet na nila, marami na silang na-draw na 42202. So, they might wait for a little while para i-draw. Tsaka, syempre, hindi lang naman 42202 yung kailangan nilang i-draw. Kailangan nilang mag-draw ng mga construction workers, ng mga other skilled workers, no? Yung mga healthcare aid. So, kailangan din nilang i-draw yon. Ayun, so I think because meron din silang mga quota, may mga limitations din for a particular NOC. Ayun guys. So, kung tayo ay nag-aantay, ay pagdasal-dasal muna natin guys kung kailan tayo mabubunot. At ayun, so habang tumatagal din naman, example, umabot na kayo ng 1 year. So, pwede nyo pang i-update yung inyong EOI na 1 year na kayo sa work or 2 years na kayo sa work, and that adds up to your score. No, mag-a-add yung score ninyo, and that is a good thing na tumataas din yung score ninyo. At ito lang, hindi ako sure, pero sinabi to sa akin ng kawork ko na si Nori, shout out to you. Sinabi niya na nag-update siya ng kanyang EOI kahit hindi niya kailangang i-withdraw dahil ang latest, 'di ba guys, ay may bayad na kung tayo ay gagawa ng expression of interest. Whereas nung paggawa ko nung time na yon ay libre pa. So after no, parang a few weeks after akong naggawa or a month after, ay nagkaroon na ng bayad ang paggawa ng EOI. Pero dahil nakagawa na nga siya ng EOI at gusto niyang i-update yung kanyang EOI na 1 year na yung work niya, hindi niya winidraw. Kumbaga, ang ginawa niya ay inedit lang niya. So, yung inedit niya ay inedit lang niya na 1 year na siya sa work niya ngayon, hindi siya nagbayad. So, kung hindi natin pala i-withdraw yung ating EOI at gagawa lang tayo or i-edit lang natin, wala pong bayad. But kung i-withdraw natin, lahat yon i-withdraw natin yung application natin at magkikreate ka ng bago. At dahil nga meron nang bayad, ay magbabayad po kayo ng fee para sa EOI. So, napaka hirap din guys kasi parang EOI pa lang pero ba't kailangan may bayad, diba? So, yun yung isang mga tinatanong ng mga tao, bakit kailangan may bayad yung EOI? Parang hindi ka pa naman sure kung ma-accept ka or kung mabubunot ka, madodraw ka ba, diba? So, marami lang questions and sinasabi nila na yung EOI parang pera-pera lang din minsan na nasa application ka pa lang, nasa first step ka pa lang, magbabayad ka na. Imagine how many people have been invited
Kasi pag na-invite ka na, that's the time that you will make your EOI. At marami silang ini-invite. So, pag na-invite ka, pag gumawa ka ng EOI, I mean, gagawa ka pala ng EOI kahit di ka pa pala na-invite. Sorry guys. So, gagawa ka ng EOI para ma-invite ka. So, ibig sabihin, dapat yung first step na yun should be free, diba? Kasi after mong mag-EOI, kapag na-draw ka naman, mabigyan ka ng invitation to apply. Pag gagawa ka ng papers mo, magbabayad ka na naman ng 1.5. Tapos, after nun, kapag na-nominate ka naman, nandun naman yung magbabayad ka na for the PR application, which is 1,580 or 90 for PR plus the rights of PR para sa main applicant. Plus kung meron kayong spouse and dependents, iba rin yung fee noon. So, ayun guys. So, medyo marami lang talagang binabayaran pagka nandito tayo sa process na yan. At kung magdadagdag din tayo ng mga consultant or yung mga agent natin dito to do the work for us, third party representative, so mag-a-add pa kayo ng cost doon. So, it's up to you guys. It's your choice. Syempre, PR na yan guys. We want to give all our best shot, no? So, pero kung may time din kayo na pag-aralan yun, then you can also do it by yourself, no? So, pwede rin naman kayong magpa-consult lang. You can just, yung mga tanong nyo lang ay isusulat nyo lang sa consultant, and then yun ang pag-usapan nyo sa consultation hour ninyo. So, kung gusto nyo makasave. At meron nga din, katulad nung sinabi ko na nung Edmonton Immigration Services Association, na kung saan ako yung nagpunta at pinakita ko yung aming application for PR doon kay Miss Esther. At yun, free yung service nila for that one. Yun, so may mga free, at saka yung Catholic services din. So, if you just research doon sa mga free services, they can help us with our application at kung mga iba pa mga immigration questions ninyo para hindi tayo makakagastos, no? Kasi syempre, marami talaga tayong ginagastos dito. Especially in addition to that, no, yung mga PR na yan. At ganun din, syempre, we need to do our research, yung mga Facebook groups na helpful for us, basa-basa tayo doon, yung mga immigration lawyers na nagre-reels, yung mga Facebook nila, yung mga YouTube niyan, as long as we know na legit yung mga information nila, then you can go for it. Pero syempre, yung mga ganon is general. Pero kung gusto nyo is personalized because you have your own needs, no? Iba yung personal na natin, yung personal situation natin. We can always consult a consultant, no? May bayad lang naman. So, hindi naman ganun kamahal. Siguro 100 per hour. Pero yung iba, may mga mas mahal pa. Siguro 400 per hour. Yun na yung medyo mahal talaga. Yun. But, kung meron din kayong mga friends who can help us, ganyan. Pero syempre, importante, mas maganda pa din. For us, nagko-consult din kami with a consultant. Yun, so, mabait naman siya and parang 100 per hour or kalimutan ko na tuloy. 100 per hour, 150 per hour, ganon. So, nung first time na nag-consult kami, nilista na namin yung mga question and magaling naman siya, guys. Magaling siya kasi hindi pa nga umabot ng 1 hour na sagot niya na yung mga tanong namin. Tapos, the second time na nagtanong na naman kami, nagpa-schedule ulit ako. And then, sa tingin niya, parang masyadong minor yata yung mga questions ko sa kanya. So, after nun ay sabi niya sa akin, kung meron ka ulit question, mag-message na lang daw ako sa kanya kasi sasagutin naman daw niya yung tanong ko. Ayun, so, bago nga kami mag-submit ng application, ay nag-message na lang ako kasi may tanong na naman ulit kami sa kanya. At kailangan naming malaman, ano ba talaga? Kasi ganito guys yung nangyari. For the PR application, kailangan mong isubmit yung police clearance mo or police clearance mo kung kayo ay nag-work abroad outside the Philippines or outside Canada. So, dahil yung aking husband po guys ay nag-work siya outside
Canada before, yung parang after niya mag-college, nag-work siya outside the Philippines for like less than 2 years. So nag-work siya outside the Philippines and single pa siya noon. That was like 20 years ago plus, 20 plus years ago. So matagal na yun, guys. And then na-confuse kami doon sa statement, doon sa question, sa statement ng ito na nakasulat na since you were 18. Hindi naman sinabi na for the past 10 years. So nakalagay doon since you were 18 from outside Canada. So iniisip niya dapat kasama yon. Although hindi na siya kasama sa personal history niya, personal work history niya, kasi nga 10 years lang yung hinahanap na work, personal at travel history, no? So 10 years lang. So beyond the 10 years, that is the question dahil nga nakalagay doon since you were 18. And naging confusing ito para sa amin kasi of course nag-consult muna tayo sa libre. Sa ChatGPT, nag-consult siya, nag-consult din ako. Ang sagot sa kanya, kailangan mong kumuha ng police clearance daan sa previous work mo. At akin naman, ang sabi naman, hindi mo kailangan kumuha ng police clearance because that was 20 plus years ago. So, hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. And then, nagtanong din siya sa isang nag-submit na ng application at yung isa naman ay na PR na din sila. Pero, hindi naman sila katulad sa situation namin, guys. Hindi sila nag-work outside the Philippines. So, in short, iba yung experience nila. Iba yung, wala silang ganong situation. So, pero ang sabi nila, kumuha ka pa din ng police clearance. So, nandito na yung ating mga documents, everything has been done. At nagstay na sa amin to for 1 month na inaayos namin yung application na to. Kung kukuha ka ngayon ng police clearance sa other country na pinanggalingan mo, how long will it take you? 2 or 3 months bago mo siya makuha. At etong application na to, kailangan lang pasubmit mo siya within 6 months. Well, mahaba pa rin yung 6 months time, pero alam mo yun, parang nakakasayang sa oras. Pero ano talaga yung kailangan namin gawin? So, hindi na namin alam kasi nag World War 3 na kaming dalawa, guys. Kasi nga hindi kami magkasundo. Ako sinabi sa akin ng ChatGPT ko, hindi. And then, alam ko din na masyado nang matagal yun. Hindi nga tinatanong yung beyond the 10 years mo. So, ba't kailangan mo pa siyang sabihin? Unless gusto mo, gawan mo ng letter of explanation, yung isasabit mo na nag-work ka din outside the Philippines during those years. No? So, ano nga ba ang sagot sa amin ng aming consultant? The answer is, that is irrelevant na. So, that is sobrang matagal na. And, however, if they will need your police clearance, they will request for it. But, it's not necessary na isubmit mo pa siya. Because it is irrelevant, matagal na siya. Okay, so unless hanapin lang sa'yo. Ayun, and then, sinabi ko din, kailangan pa ba namin na magbigay ng letter of explanation? Sabi niya, if it's up to you, if you want. Yun. So, ang final verdict or the final thing na, ito kasi yung pinaka-last namin, no, ay hindi kami nag-submit ng police clearance from his work outside the Philippines, no, other than Canada. So, ayun. Kaya, however, I still agree with our consultant na sinabi niya na irrelevant na nga yun at hindi kailangan mag-submit unless it is
gonna be requested by the immigration. So, ayun guys, ang sinunod namin because we believe in our consultant. Ayan, so nagpa-consult talaga kami guys, although siguro because that's what we can afford lang eh. Hindi namin afford yung buong family ay magpahawak ng aming application. Masyado nang malaki yung cost nun para sa amin. Ayun, so sinunod namin yon, and then we just hope for the best kung ano yung magiging result. And I know naman na kung hahanapan man kami, it will be requested. So, pwede siyang i-follow. So, yun lang guys. Kung meron kayong mga comments and suggestions, at may katanungan din ba kayo sa inyong mga immigration application ninyo, yun. So, I'm not an immigration consultant or lawyer kasi kami ay nagpapa-consult din, just to let you know na everything that we do, everything that we share is based on what we experience, based on what we have read, what we have researched, based on yung mga nalaman namin through our personal contacts, no? So, ganun lang guys, pag-aralan natin mabuti yung ating application and always be ready. Ano yung mga kailangan nating mga documents. Ayun, so prepare ahead of time. I-ready na natin. Although sabihin natin, tagal na nag-aantay, 1 year na, 6 months na. But still, we don't know kailan or ano. But whatever happens, we just have to be prepared. So yun yung maganda na maging ready lang tayo. And of course, ilagay natin yung ating faith at hope na tayo na yung next na mabubunot or tayo na yung next na in line for our application. So always stay positive, yung ating mindset. It is really a lot in nakakontrol talaga yan whatever happens to the universe around us. And I always believe na yung ating prayer is very powerful. The Lord hears talaga yung mga prayers natin, and He does not only hear, He answers our prayers. Yun lang guys, and thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga next vlogs ko. Yun lang guys, bye!